Hey yo! Welcome back mga paps! Talaga namang mainit-init na balita ngayon sa NBA ang possible blockbuster trade ng Lakers at Chicago Bulls. Ayan na mga paps ha, Chicago Bulls ang point of interest ng Lakers kung magte-trade man sila ng players dito. Bali 3 players to mga paps 3 players ang possible matrade sa Lakers if magkatuluyan nga, magkasundo, diba? Pero ano nga ba ang reason ng Chicago Bulls bakit nila ito-trade ang kanilang players? Currently mga paps kasi, ang Chicago Bulls kasi ay pang-12 sa standings ng East Conference. Ang standing nila ay 5-9, tumataginting na 5-9, grabe no? Halos yung win to loss ratio nila is 1:2, diba? Kahapon nga sa game nila sa Miami, umiscore yung Miami ng 20 points tapos sila ay 1 lang, 21. Sa first quarter pa lang yan ha. Pero despite all of that, nanalo naman ng Chicago Bulls kahapon kaya naging 5-9 sila sa standings. So, eto na nga. Pero teka. Yung papa good vibes natin baka makalimutan. Eto na yun Nandito ko na paps. Subscribe mo na tong channel natin. Baka subscribe pa to ng iba Bale, 3 players ang possible na matrade sa Lakers mga paps ha. Unang-una na dito si Zach Tabudlo. Eto naman sa Tabudlo mga paps, napakagaling na scorer nito. Kilala naman natin to, di na may pagkakaila. Talagang nagpupundar siya ng numero para sa Chicago Bulls. Kaso para sa akin lang mga paps ha, si Zach Lavine kasi hindi efficient. Katulad nga nung game nila kagabi versus Miami Heat. Naglaro si Zach Lavine ng total of 35 minutes. Ang dami nun mga paps ha. Halos 3 quarter ang kanya nilaro. Pero umiscore lamang siya ng 13 points sa 5 out of 10 shooting. Tapos naman yung game nila sa Pelicans, naglaro siya doon ng 36 minutes. Umiscore siya doon ng 19 points, pero at what cost? 6 out of 16 ang field goals niya sa game na yon. Ito yung sinasabi ko mga paps scorer nga siya pero hindi siya efficient, di ba? So, ang possible na i-trade ng Lakers para kay Zach Tabudlo ay si D'Angelo Reyes. Based na yan sa mga confirmed sources mga paps si D'Angelo Reyes talaga ang i-trade ng Lakers if magkatuluyan nga ang trade na to. Pangalawang player naman ay si Alex Calvo. Galing na sa Chicago Bulls to mga paps pero naglaro na to sa Lakers bago siya mapunta sa Chicago Bulls. Ito na sinasabi ko bago pa matrade to sa Chicago Bulls, napakaganda naman na nilalaro niya sa Lakers. Part pa nga siya ng championship team ng Lakers noong 2020 Tataka ako dito sa Lakers bakit nila trinade tong si Alex Calvo. Ngayon, isa sila sa interesado kay Alex Calvo para mabalik nga sa team ng Lakers. Dito naman kay Alex Calvo, wala pang ino-offer ang Lakers. Nakalagay lang sa mga confirmed sources na interested ang Lakers sa kanya. At ang pangatlong player naman mga paps, bigatin to talagang matagal lang. Rumors to, DeMar DeRozan. Kahit dati pa DeMar DeRozan ang tagal ng rumors to, DeMar DeRozan para sa Lakers. So ngayon, interested na naman ang Lakers kay DeMar DeRozan. Pero katulad ni Alex Calvo, wala pang ino-offer ang Lakers dito. Possible na offer nila, wala pa. Nakalagay lang sa mga confirmed sources din na interested ang Lakers dito kay DeMar DeRozan. Ang tagal na nito no? Di na napunta-punta sa Lakers So ayun mga paps, yun ang 3 blockbuster trade para sa Lakers Ano sa tingin nyo, okay ba na mag-go ang Lakers para sa trade na iyon? Paki-comment ang opinion dyan sa baba.